Sa tingin mo ba kaya mong mamuhay ng kulungan? Kakayanin ko po. Walang pinto yung mga banyo. Isang araw bigla na lang nawala si Jay Taruk sa GMA. Walang paalam, walang kontrobersya, walang paliwanag. At para sa isang taong mahigit 2 dekada na naging mukha ng dokumentaryong Pilipino, hindi ito normal. Kaya ang tanong ng marami, bakit siya umalis? Sa panahong nasa tuktok pa siya ng kanyang karera. Pagod na ba siya? May alitan ba sa loob ng network? O may mas malalim na dahilan na hindi agad sinabi sa publiko? Dahil ayon sa ilang ulat, ang desisyong ito ay hindi tungkol sa pera, kundi sa isang personal na laban na mas mabigat pa kaysa sa kahit anong proyekto na kanyang hinawakan sa telebisyon. Isang desisyon na kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao sa isang iglap. At habang ang iba ay nagtataka kung saan siya napunta, may isang katotohanan na unti-unting lumalabas na ang pag-alis ni Jay Taruk ay hindi pagkawala, kundi isang pagpili. Isang pagpili na hindi kayang gawin ng lahat. Pero ang tanong, ano ang dahilan na kayang ipagpalit ng isang tao ang kasikatan para sa katahimikan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang naging buhay ni Jay Taruk matapos iwan ng GMA. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Sa mundo ng dokumentaryong Pilipino, iisa ang pangalan na agad pumapasok sa isip ng marami, si Jay Taruk. Hindi siya basta reporter, hindi rin siya basta presenter. Sa loob ng mahigit 2 dekada, siya ang naging mukha ng mga kwentong hindi madalas napapansin, mga kwentong nasa kalsada, nasa komunidad at nasa likod ng katahimikan. Sa pamamagitan ng i-witness, naipakita niya ang realidad ng buhay ng mga Pilipino mula sa hirap, pakikibaka hanggang sa pag-asa. At sa Motorcycle Diaries, mas lalo niyang nilapit ang sarili sa masa. Habang tinatahak ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, dala ang tunay na kwento ng bawat taong kanyang nakakasalamuha. Hindi siya maingay. Hindi siya scripted pakinggan. Kaya siya pinaniwalaan dahil sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ang bigat, katotohanan at respeto sa kwento ng iba. Unti-unti, hindi lang siya naging host, naging simbolo siya ng kredibilidad sa larangan ng dokumentaryo. Isang mamamahayag na hindi naghahanap ng spotlight, kundi nagbibigay liwanag sa mga kwentong dapat marinig. At dito siya naging mahalaga sa Philippine media dahil sa panahon ng ingay at sensasyon, may isang taong piniling manatiling totoo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, bakit siya biglang nawala? Sa isang industriyang sanay sa malalaking announcement, press conference at emosyonal na despedida, ang pag-alis ni Jay Taruk ay kabaligtaran ng lahat. Walang ingay, walang kontrobersya, walang headline na sumabog. Bigla na lang nawala siya sa ere. Walang mahabang paliwanag, walang dramatic na farewell episode. Parang isang pinto na tahimik na isinara na napansin lang ng marami nang hindi na siya bumalik. Para sa mga sanay na makita siya sa i-witness at sa kanyang paglalakbay sa Motorcycle Diaries, ibang klasing pagkawala iyon, hindi dahil sa iskandalo, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa katahimikan. At doon nagsimulang magtanong ang mga manonood. Ano ang nangyari? Bakit siya umalis sa gitna ng isang matatag na karera? May hindi ba tayo alam? Sa social media, unti-unting lumabas ang mga haka-haka. May nagsabing baka pagod na siya. May nagsabing baka lilipat ng network. At may iba namang nag-isip baka may mas malalim na dahilan. Pero habang lumalalim ang usapan, lalo ring nagiging malinaw ang isang bagay, ang pag-alis na ito, hindi ordinaryo. Dahil kung ang isang taong buong buhay ay inilaan sa pagkwento ng iba, ay biglang pipiling manahimik, may dahilan iyon na hindi basta-basta. Hindi ito tungkol sa career growth, kundi sa isang responsibilidad na hindi niya pwedeng iwanan. At sa puntong iyon, ang tanong ng lahat ay hindi na kung saan siya pupunta, kundi kung ano ang kanyang pinili na mas mahalaga kaysa sa lahat. Sa likod ng katahimikan ng kanyang pag-alis, may isang kwento na hindi agad nakita ng publiko. Isang kwento na hindi tungkol sa kamera, kundi tungkol sa pamilya. Si Jay Taruk, isang veteranong mamamahayag na sanay maglahad ng kwento ng iba, ay humarap sa isang realidad na mas mabigat pa sa kahit anong dokumentaryo. Ang kanyang anak ay na-diagnose ng isang bihirang kondisyon, spinal muscular atrophy. Isang sakit na unti-unting pinapahina ang mga kalamnan. Isang laban na hindi natatapos sa isang episode. Isang laban na araw-araw mong haharapin bilang magulang. At dito nagbago ang lahat. Sa gitna ng kanyang matagumpay na karera, kinailangan niyang pumili.
Ipagpatuloy ang pagiging isa sa pinakarespetadong mukha ng dokumentaryo o maging isang ama na buong oras na lalaban para sa kanyang anak. At pinili niya ang pamilya. Hindi ito madaling desisyon dahil ang iiwan niya ay hindi lang trabaho, kundi ang identidad na matagal niyang binuo. Pero sa harap ng sitwasyon, hindi na mahalaga ang spotlight, hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga na lang ay ang oras, ang presensya, at ang pagmamahal na hindi kayang palitan ng kahit anong tagumpay. Sa puntong ito, hindi na siya reporter. Isa na siyang ama na handang isuko ang lahat para lang sa isang laban na hindi niya pwedeng talikuran. At dito mas lalong naging malinaw na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kakilala, kundi sa kung ano ang kaya niyang isakripisyo para sa mga mahal niya sa buhay. Matapos ang kanyang tahimik na pag-alis sa telebisyon, akala ng marami, tuluyan nang nawala si Jay Tarok sa mundo ng media. Pero ang totoo, hindi siya nawala. Nagbago lang ang kanyang direksyon. Mula sa malalaking kamera at primetime na programa, unti-unti siyang lumipat sa isang mas personal na espasyo, ang digital world. Dito niya inilunsad ang Ride PH, isang platform na hindi lang basta tungkol sa motorsiklo, kundi tungkol sa mga tao sa likod nito. Sa Ride PH, hindi lang biyahe ang pinapakita, kundi ang kwento ng bawat rider, mga delivery riders na lumalaban araw-araw, mga motorista na nakikipagsapalaran sa kalsada, at mga ordinaryong Pilipino na umaasa sa dalawang gulong para mabuhay. At dito muling nabuhay ang kanyang boses. Pero ngayon, mas direkta, mas personal, mas totoo. Hindi na siya nakatali sa format ng telebisyon, wala ng oras na hinahabol. Wala nang limitasyon kung anong kwento ang pwedeng sabihin. At sa bawat video, ramdam na ramdam ang kanyang layunin, hindi lang magkwento, kundi magbigay boses sa isang komunidad na madalas hindi napapansin. Unti-unti, siya na rin mismo ang naging tulay sa pagitan ng mga rider at ng mas malawak na lipunan. Nagiging instrumento siya para maiparating ang mga hinaing, mga karanasan at mga realidad ng buhay sa kalsada. At sa proseso, hindi lang siya basta content creator. Isa na siyang advocate, isang boses para sa mga taong madalas walang naririnig na boses. At dito, nagkaroon ng kakaibang twist ang kanyang kwento. Mula sa pagkwento ng buhay ng iba, siya na ngayon ang gumagawa ng sarili niyang kwento. Isang kwento na hindi na naka-frame sa telebisyon, kundi nakasulat sa bawat biyahe, bawat kwento, at bawat taong kanyang tinutulungan sa totoong mundo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakita ng publiko ang bagong bersyon ni Jay Tarok. Hindi na siya yung pamilyar na mukha sa telebisyon na may hawak na mikropono, kundi isang ama at isang advocate na mas piniling mamuhay sa mas tahimik pero mas makabuluhang paraan. Mula sa isang kilalang TV personality, naging mas personal ang kanyang mundo. Mas kaunti ang spotlight pero mas malalim ang dahilan. Sa halip na habulin ang ratings at exposure, pinili niyang ituon ang oras sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pamilya, ang kalagayan ng kanyang anak, at ang komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Hindi man kasing ingay ng dati ang kanyang pangalan sa mainstream media, ramdam naman ang respeto ng mga taong nakakaintindi ng kanyang pinili. Dahil sa mundong puno ng ambisyon at kompetisyon, hindi lahat kayang talikuran ng kasikatan. Pero si Jay Tarok pinatunayan na may mga laban na hindi mo makikita sa kamera, pero iyon ang may pinakamalaking halaga. At sa bawat araw na pinipili niyang maging present bilang ama at maging boses ng mga rider sa kanyang advocacy, mas lalong lumalalim ang kanyang kwento. Isang kwento ng pagbabago, isang kwento ng sakripisyo, at higit sa lahat, isang kwento ng tunay na kahulugan ng tagumpay. Dahil minsan, ang tunay na panalo sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakakilala sa iyo, kundi sa dami ng buhay na tunay mong nababago. At minsan, ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kasikatan. Sa huli, ang kwento ni Jay Tarok ay hindi tungkol sa pagkawala sa telebisyon, kundi tungkol sa pagpili kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Dahil sa mundong puno ng ambisyon, pera at kasikatan, madalas nakakalimutan natin na may mga bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong tagumpay, pamilya, oras, at pagmamahal. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay siya ring pinakatama. Kaya ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jay Tarok, pipiliin niyo rin ba ang pamilya kahit iwanan ng career?
O ipaglalaban nyo pa rin ang pangarap kahit may kapalit na sakripisyo? I-comment nyo sa ibaba ang inyong opinion. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwento, yung may aral, may lalim at may katotohanan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi nyo mamiss ang susunod nating video.